Buenos días, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras, kabueno at kayubi. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po, tatalakayin natin ang isang napapanahong issue gamit ang halimbawa ni dating Vice Presidente, na broadcaster at journalist, walang iba kundi si Noli Cabayan de Castro. Pag-aaralan po natin ang dalawang bagay. Una, yung pagkalat ng peking balita, yung fake news na yan. Lalo na yung chismis ng pagkamatay. Dito madalas nagiging biktima si Kabayan. At yung pangalawang pag-aaralan natin, yung mga pananagutan, responsibilidad, obligasyon sa batas na nagpapakalat ng fake news, yung mga chismoso. Ayan, malalaman nyo kung ano yung kahihinatnan nyo pagkatapos yung pakinggan to. Si Noli de Castro, mas kilala bilang Kabayan, na isang pamilyar na mukha sa bansa dahil dito madalas siyang puntirya ng mga peking balita. Paulit-ulit yan, yung mga balitang namatay na si Kabayan, nakikita natin minsan sa social media, doon sa newsfeed, patay na si Kabayan. No? So madalas laging biktima ng mga chismis si Kabayan, napatay na siya, na madalas kumakalat nga sa social media. Ito namang pamilya niya, siyempre, tuloy-tuloy din ang pagtanggi, paulit-ulit na itinatanggi na buhay talaga si Kabayan, no? Lalong-lalo na nangunguna sa pagtanggi itong kanyang anak na si Kat de Castro, no? Nakasalukuyan ngayon, Director General yan ng Philippine Information Agency. Ginagawa nila ito upang patunayan na buhay at maayos ang kalagayan ni Kabayan. Nagbigay diin din si Kabayan nung siya ay naimbitahan sa Kongreso tungkol sa kanyang karanasan na about the fake news. Kung saan sinasabi niya na sinasadya niya na gamitin ang social media upang itama at itanggi ang mga kasinungalingan laban sa kanya. Daming gustong mamatay na siya. Hindi ko maintindihan bakit binabalita yan. No? Pero ngayon, ang pinakabagong balita tungkol sa kanyang kalusugan ay nagpapakita ng tagumpay at paggaling, taliwas sa mga masasamang chismis. Ayon po doon sa kanyang anak na si Kat de Castro, sumailalim po ang dating Vice Presidente sa isang operasyon at dahil daw sa isang karamdaman na hindi na binanggit ni Kat de Castro. Pero ito ang naging kinalabasan. Ito yung pinakamahalaga. Tagumpay po ang operasyon ni Noli de Castro. So sinabi ni Kat de Castro na okay at maayos ang kanyang ama pagkatapos ng procedure sa ospital. Ang tunay na pangyayaring ito ay nagpapakita na kasinungalingan ang mga chismis laban kay Kabayan. Ngayon, pag-usapan natin ngayon, ano yung mga pananagutan sa ilalim ng batas kapag ikaw ay nagkakalat ng peking balita tungkol sa kalusugan o kahit hindi tungkol sa kalusugan, basta peke yung balita, fake news yan. No? So yung patuloy na pagpapakalat ng malisyosong chismis, no, tungkol sa kalusugan o pagkamatay ng isang tao ay hindi lamang yung pagpapakita ng napakasamang ugali, kundi itong krimen sa ilalim ng ating batas. Lalo na sa anyo ng paninirang puri, yung tinatawag nating defamation. Ano yung unang kaso dito? Cyber libel, ang pangunahing pananagutan ng sino mang nagpapakalat ng fake news tungkol sa kalusugan at nakasalalay sa batas na Cybercrime Prevention Act ng 2012 under Republic Act 10175. Na-discuss ko na ng mga previous episode to So, yung masamang pagpaparatang ng isang depekto, bisyo o anumang pangyayari na naglalayong sirain ang puri o dangal ng isang tao ay magkakaroon ka ng liability under the cyber libel o libel.
ay katulad niya, yung maling balita ng namatay na ang isang tao, kasama yan doon sa, sa cyber libel law. Kasi pag yung maling balita ay ginamit mo yung internet o social media, ito ay nagiging cyber libel. Ito ang dahilan kung bakit napaparusahan ang mga nagpo-post sa Facebook, sa Instagram, o sa TikTok ng mga fake news. So, pag ginamit mo yung technology, yung internet, yung parusa sa cyber libel ay mas mataas ng isang antas o isang degree kaysa sa karaniwang libel sa Revised Penal Code. Maaaring makulong ka ng 6 na buwan at 1 araw hanggang 4 na taon at 2 buwan sa ilalim ng traditional libel. Pero pag cyber libel yan, 4 years yan hanggang maximum ng 8 taon. May kasama pang fine yan. So may babayaran ka pang mga damages. Okay? So yan, kung napatunayan talaga na may civil liability ka, yan bukod sa kulong, meron kang civil liability dahil doon sa mga damages na napinsala mo yung taong biktima. At yung mga damages katulad ng moral damages, bayad pinsala yan doon sa pagkabalisa ng isang tao, nasira yung dangal, hindi mapagkatulog. Meron din tinatawag na exemplary damages para hindi na siya tularan. Isang babalayan na hindi na dapat tularan yung ganyang klaseng gawain, masamang gawain. Okay? So, alam niyo po yung kwento ni Noli De Castro na yan ay hindi lang po tungkol sa isang matagumpay na operasyon. Ito ay isang matinding paalala sa lahat. Kasi yung pagpapakalat ng isang share o like sa isang balitang alam mong walang batayan, lalo na kung tungkol sa kalusugan at buhay ng isang tao, ay hindi lamang simpleng biro yan. Ito ay isang irresponsableng aksyon na may totoong legal na pananagutan sa ilalim ng cybercrime law. Mabigat po ang parusa dyan. Nabanggit ko na, hanggang 8 taon yan plus damages. Diba? Huwag kayong basta-basta magpapakalat ng maling balita. Sa mundo ng digital, ang ating karapatan sa pagpapahayag ay nagtatapos kung saan nagsisimula ang pagkasira ng puri, tangal at kapayapaan ng ibang tao. Hindi po dapat natin na hayaang talunin ng kasinungalingan ang katotohanan at hustisya. Kaya medyo mag-ingat-ingat po tayo kapag tayo po ay nagbibigay ng impormasyon using the technology, the social media, the internet, yung Instagram, yung TikTok. At bago kayo mag-post, bago kayo mag-share, ay siguraduhin po natin na may katotohanan ang mga impormasyon o balita na inyo pong gustong ibahagi sa inyong mga kaibigan at mga kakilala. Otherwise, kapag peke pala yan, na-share ninyo yung information na may kasamang paninira ng isang tao, magkakaroon po tayo ng legal na obligasyon at maaaring tayo ay masakdal sa hukuman at mapanagot, at pwede tayong makulong at pwede pa tayong magbayad ng mga danyos perwisyos, maglalabas ka ng pera. So, sobrang sakit ng ulo ang idinudulot ng pagpapakalat ng isang chismis, ng isang mga usapin na wala naman pong legal na batayan. So, gamitin po natin ang ating social media accounts katulad ng Facebook, ng Instagram, ng TikTok, o ng kung ano pa man na social media platforms sa kabutihan, sa pagpapakalat ng mga balitang pakikinabangan ng ating mga kababayan. O kaya gamitin ninyo ang inyong social media platforms katulad ng YouTube sa isang pang-edukasyonal na layunin upang maibahagi ninyo ang inyong talino, ang inyong husay sa inyong mga kasama, kaibigan at mga kakilala. In that way, malaki po ang inyong magiging kontribusyon sa ating lipunan. Attorney Beno!
Low and beyond. Learn the law, know your right.